Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, umalma. Umalma si Mike Defensor. Ha? Sa posibleng mga kasong kakaharapin niya. Hmm? Ang totoo, ang sisihin niya dyan, si Marcoleta. Ha? Si Marcoleta, pinaligtas ng COMELEC. Ay siya, hindi. Ha? Oh. Ang rekomendasyon ng COMELEC, yung political affairs and political finance and affairs department, ang sabi ng nasabing tanggapan o opisina sa loob ng COMELEC, si Marcoleta hindi pwedeng kasuhan ng kasong kriminal ng election offense kasi wala na yon, decriminalize na niya. Pero yung mga donors, yun, pinangalanan yung tatlong donors, si Mike Defensor, yung isang apelyido ay Espirito at yung isang apelyido ay Viray. Yung tatlo na yan, ang diniklara ni Marcoleta na mga campaign donors niya. Yan yung mga donors niya. Tumanggap siya ng mga donations, parang 75 million yata yon, galing sa tatlo na yan. Si Mike Defensor yata, 30 million. 30 million. Kaya lang, ang sabi ng COMELEC, si Marcoleta hindi pwedeng kasuhang kriminal kasi wala na, decriminalize na. Pero yung mga donors mismo, obligado pa rin daw ang mga donors na mag-declare ng kanilang mga donations. Kaya pag hindi mo dineclare yon, liable ka criminally. Yun ang malala doon. Kasi si Marcoleta hindi na pwedeng kasong kriminal. Pero yung mga donors, pwedeng kasong kriminal. Kaya umalma si Defensor, sabi niya, bakit naman ganon? Ang matindi yung analogy ni Mike Defensor. Para daw yung akyat bahay daw, hindi kakasuhan. Pero yung nag-assist sa pag-akyat dun sa bahay, sa akyat bahay, ay pwedeng kasuhan ng kasong kriminal. Kaya sabi ni Mike Defensor, hindi naman yata tama yung batas na yan. Ang sisihin niya dyan si Marcoleta. Ang sisihin niya dyan si Marcoleta. Kung ano man siya, kung mapasubo man siya dyan, sa kaso na yan. Kasi parang ang nangyari, dahil nga ayon kay Senador Ping Lacson, mayroong isang makapangyarihang interest group na nag-pressure sa COMELEC, pinalibre si Marcoleta, posibleng pinalibre si Marcoleta. Pero siyempre, hindi naman pwedeng walang makakasuhan. Kailangan din pahupain ang galit ng tao kasi siyempre galit ang tao Galit ang tao. Kaya parang mayroong konsuelo, mayroong kakasuhan. Sila Mike Defensor. Based sa desisyon ng COMELEC. Pero si Marcoleta palilibrihin sa kasong kriminal. Ganun yung ginawa ng COMELEC. Kaya lang si Mike Defensor siyempre umaalma. Ano yun sometime January, early January. So, wala naman kaming need. Tsaka usually, pag ikaw ba nag-donate, di ba, usually kandidato yung magsasabi sa'yo na, uy, pakiayos mo to, may kulang na ganito. Pero, the fact is, yung kay Senator Marcoleta, dismissed na. Ba't naman kami makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? Bahala siya sa problema niya. Best friend niya naman si Marcoleta. Di bahala silang mag-ayos ng problema niya. Kaya lang, kumbaga si Mike Defensor, na bakit nagkaganon? Parang donor siya tapos siya pa yung nakasuhan. Pero yung tumanggap ng donations niya, walang kasong kriminal. Kaya umaalma ngayon si Mike Defensor.
Actually, ano yan, kumprontahin niya si Marcoleta. O, bahala si Marcoleta mag-ano sa kanya kung bakit nagkaganyan. Problema nila yan. Hmm? Pero si Marcoleta kasi, tulad ng sinabi ni Senador Ping Lacson, ah, malamang si Marcoleta, sabi nga ni Ping Lacson, ah, may ano ito, napapaboran ng COMELEC dahil napipressure nga ang COMELEC na itong ma-impluwensyang grupo anyang ito. Hmm. Kaya, ah, kaya lang siyempre kung wala namang makakasuhan, magagalit ang taong bayan. Kaya medyo parang ano 'to, pinalibre si Marcoleta, sila defensor ang sacrificial lambs. Kaya umaalma si defensor. Bakit? Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Ha? Anyway, problema nyo yan, ayusin nyo. Ha? Pero malinaw naman dito, sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, hindi pa rin yan libre si Marcoleta. Kahit sabihin ng COMELEC na wala daw kasong kriminal doon sa election offense kasi decriminalized na. Pero, ano pa rin, pwede pa rin siyang kasuhan ng perjury kasi nagsinungaling siya. Pwede pa rin siyang kasuhan ng graft kasi tumanggap siya ng gift or indirect bribery. Kaya ano ito mga kabunyog, hindi pa rin ganap na libre o nakakalusot diyan si Marcoleta. Kaya lang ang mahirap lang kasi pagdating sa COMELEC, si Mike Defensor kakasuhan. Yun ang resolution ng Political Finance and Affairs Division or Department ng COMELEC. Kasuhan sila Mike Defensor. Ganun talaga yung rekomendasyon. At inadapt naman yan ng COMELEC and Bank. Inadapt. Kaya kakasuhan siya. Kasong kriminal yan eh. Election offense siya. Election offense. Kaya ano ito ngayon si Mike Defensor? Malaki ang problema niya dyan. Kaya lang siya, umaalma kasi bakit siya? Bakit si Marcoleta libre? Itanong mo yan kay Garcia at itanong mo din yan kay Marcoleta. Bakit kamo nagkaganon? Itanong mo sa kanila. Bakit parang ginawa kang sacrificial lamb? Anyway, abangan natin mga kabunyo kung anong mangyayari dyan sa na yan. Ano? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.